Yan, mas malakas. And sound check na rin natin. Wow. Sound check na rin natin. Wow. Ay mga katingin, alam nyo ba yung pinakabago ngayong bentahan ng mga big bikes? Karamihan dito mga sariwa, may mga accessories na at mga low mileage. Before ko sa inyo pakita, salamat nga pala sa mga nag-avail. Dahil sa previous natin na part 1 and part 2 na vlogs, halos sold out na lahat ng mga big bikes doon. So, unahin na natin dito. Sa 2022, Suzuki GSX-S 1000. This is the fastest super naked of Suzuki. Pakita ko sa inyo yung mga accessories niya. Ito ay 1000cc with the GSX-R 1000 engine, frame, very compact siya, very lightweight, maiksi yung wheelbase, and napakadali niyang gamitin. So, pakita ko sa inyo yung mga accessories nito. Slider na Evotech, front axle sliders, rear axle slider, paddock spool, slip-on exhaust, GB Racing engine guard, radiator guard. Yung preno nito, guys, Brembo na. Pakita ko sa inyo yung mileage niya. 4,000 kilometers lang ang kanyang mileage. Naka-Woolwich reflash na to. And syempre, sound check na rin natin. Grabe. Dito naman tayo. Dito naman tayo sa 2023 Ninja 400. So, meaning expressway legal to. 400 nakalagay sa CR niya. Meron na siyang RFID, North and South, racing windscreen na see-through. So, functional talaga siya kasi meron nabibili na windscreen na mataas pero hindi siya nakikita. Di see-through. Meron itong adjustable brake levers, cellphone holder, fuel cap protector, racing clip-on, parental grips, Arashi rear sets. So, napakaganda niya para sa body positioning. Arashi rear sets para pang banking-banking, maganda yung riding position. Naka-GB Racing engine guards, naka-radiator guard, at maganda rito, naka-full system exhaust. Ayan, nagbo-blue pa. Tapos, Acra yung kanyang exhaust, kaya hindi masyado maingay. May plate number na rin to, and paddock spools. Check natin yung odo. So, ang tinakbo lang nito is 9,000 kilometers. Sound check na rin natin. Good. Guys, meron na itong cellphone holder, tank grips, and tank pad. And dito meron pa tayo isa pa, 2023 Ninja 400. Ito naman almost brand new to. Kita nyo may mga plastic pa. So, sobrang kinis. Halos bago pa to, guys. Pakita ko sa inyo yung odometer reading niya. It's only 141. It's only 141 kilometers. And ito nilagyan na rin natin ito ng slip-on exhaust. Sound check na rin natin. Yan, malakas. Naman is a 2023 Kawasaki Z900 SE. Pag sinabing SE, upgraded na yan. Meron na siyang fully adjustable KYB front forks na kulay gold, naka Brembo calipers, naka Öhlins, fully adjustable rear shock, and meron remote dito ng preload, so pwede mong i-adjust habang ikaw ay nakasakay. Pwede mong palambutin at patigasin yung suspension. Maganda dito, naka titanium SE slip-on exhaust na siya. Tank grips, tank pad. May kasama rin tong radiator guard and frame sliders na brand new, kaso hindi pa nakakabit. So, ibibigay na lang natin. Kung sino man makakabili, isasama natin yon. Meron na rin tong steel braided brake lines. Tapos, check natin yung mileage niya. Grabe, 2,000 kilometers lang, guys. So, kaka-break in lang, halos bago pa talaga. And sound check na rin natin. Yan. Dito lang tayo sa Honda. Ito naman yung 2023 CB650R. Kaya lang this one may nag-down na rito. Kaya hindi ko na ipapakita sa inyo. Ito na lang ipapakita ko. It's also a 2023 Honda CB650R. Fully loaded na to, guys. May cellphone holder, bar and mirrors, fully adjustable levers, headlight protector, TDD aux lights, radiator guard, frame sliders, busina PIAA horn, naka full system exhaust na rin to, na carbon. 7,000 odo lang, guys. So makita nyo fresh na fresh, sobrang kinis at walang gas-gas. Sound check na rin natin yung full system na naka-carbon. Grabe yung Honda, napakalakas ng tunog. And dito, meron din tayo sa pang 2023 Ninja 400 with 0 odometers. So, brand new talaga to, pero may nag-down na rin dito. Via financing, kukunin niya.
So this one, meron pa tayo dito. 2023 CB650R. Ito naman, kulay gray siya. Yung color naman nito is matte gray. Fresh na fresh din yan, guys. Meron na siyang visor. At ang nagpaganda rito, guys, meron na siyang Yoshimura R11 full system. Original yan, guys. Ang halaga na itong Yoshimura is almost 80,000 pesos. Check natin yung odometer. 1,800 kilometers lang ang kanyang tinakbo. Meron na rin palang RFID North and South. Soundcheck na rin natin yung Yoshimura full system. Wow! 40 na exhaust sa kabila. Pero kapag original, suwabing-suwabe yan. Smooth na smooth. Dito naman may 2023 Z1000R tayo. Pero ito, may nag-down na rin. Kukunin via financing. Pero kung gusto nyo mag-order pa ng Z1000R na fresh, meron pa tayo dyan. Makakakuha pa tayo. So dito naman tayo sa 2023 Honda Rebel 500. So kagandahan dito sa Rebel 500, ito na yata isa sa pinakamababang seat height ng big bike. Kahit yung mga 411, 410, abot nila yung sahig. Ganun kababa tong Rebel 500. Very friendly sa mga beginner kasi kahit matangkad ka pero kung na-intimidate ka sa pag-tiptoe, dito, bukod sa magaan siya, napakababa ng seat height. Ito ang kanyang seat height kapag sinakyan ng isang almost 5'5", kita nyo naman, naka-flat na yung pa ako, nakatupi pa yung tuhod ko. Ganun kababa yung seat height niya, kaya perfect to sa mga beginners at sa mga hindi nabiyayaan ng height. So dito meron tayong 2023 Rebel 500. Maganda nito guys, naka matte black, so machong macho. Tapos yung mugs niya, naka bronze color. Automatic, pag bumili ka nito, meron ng radiator guard. Ito, meron tong frame sliders. At almost brand new to guys. Check natin yung odo. Yung kanyang ignition nasa gilid. Grabe, 739 kilometers lang, fresh na fresh. Meron na rin pala itong headlight guard tsaka signal light guard. Ayan, ganyan yung tsura niya. Naka-LED na siya na headlight, signal light, and tail light. So, napakaganda, machong-macho. Ito rin pala yung bike ni Jenilyn Mercado. Tsaka yung first bike ni B. Dito naman, meron pa tayo isa pa ditong Rebel. Pero this time, fully loaded to. Although, year model nito is 2022. Para sa gusto naman ng glossy black, ito yung kulay niya. Gloss black hanggang sa likod. May plate number na. Naka-tail tie D, naka-Orion exhaust. Kita niyo naman, napakaganda ng straight dual exhaust. Naka-enlarger na preno, naka-auxiliary light, naka-crash guard, naka-visor, and RFID North and South. Ito na rin. Check natin yung mileage niya. Check natin yung mileage niya is only 2,300 kilometers lang. So, kaka-break in lang din, fresh na fresh. Garage queen to, kita nyo yung makina, sobrang smooth. Now, check na rin natin tong exhaust nito. Dual exhaust. Wow! Nakamacho. Ngayon, dito naman tayo sa Yamaha. Ito meron tayo. Yamaha R6. Discontinued na, kaya limited na lang to. So, accessories nito, meron na siyang IRC top triple clamp. For racing yan, para mas maging maganda yung handling. Maging mas stable. Naka-racing seat cowl. Naka-Akrapovic, naka-legit Akrapovic slip-on exhaust. Check natin yung odo guys. So 18,000 kilometers lang ang tinakbo. Sound check na rin natin. Wow! Solid! Dito naman is a 2019 Yamaha R1. So magtataka kayo yung color niya kasi pinalitan natin to ng original na white and red. Fairings kasi mas maganda tingnan at very rare sa Pilipinas to. Limited lang to ganitong kulay. So previously naka-matte black siya. Ngayon red and white na siya na limited fairings na original. At napaka-fresh kasi pinaceramic coating pa natin to. And ito nga pala si Arwana na naging si Red One. Kaya makikita nyo, ito yung inalagaan natin since 2020. Ito na yung bike natin na bago pa lang tayo sa pagbablog. And dapat for keeps to, unfortunately, kailangan natin mag-add ng isang bike. So, kailangan natin siya i-let go dahil mas priority natin ang business. So, kailangan natin ng funds. Bago yung gulong nito guys at yung mags niya is originally from AWGP 2022 Yamaha R1. So, limited din ang kanyang mags. Naka RNG, frame sliders, RNG. Makinis na makinis guys, walang issue. Naka racing seat cowl. Naka Austin Racing slip-on exhaust. T-Rex
rear axle slider, Evotech paddock spools, T-Rex front axle sliders. Yung mileage nito guys, check natin. Ayan, 8,800 lang ang tinakbo. Not bad for a 2019. And makikita mo kung ano yung difference ng 2019 kasi 2019 and up na R1, meron na siyang auto blip. So makikita mo dito yung icon ng quick shifter, merong down tsaka up. Kasi yung 2018 and below, up lang yung quick shifter nila, wala silang auto blip. Ito naman, it's a 2021 Yamaha R1. Ito na yung new look na R1. Makita niyo mo, meron siya parang pangil dito, parang R6 na yung DRL niya. Meron na rin itong north and south na RFID. So another rare R1 na new look na fresh. So isa na lang to sa mga remaining na standard R1 na fresh kasi ang tinakbo lang nito ay ito yung odo niya guys, 4,000 kilometers lang. And also naka-Puig adjustable levers. Sound check na rin natin. Wow! Grabe, di ko kinaya. So, pansin yung tunog niya, naka-cross-plane engine kasi to, cross-plane crankshaft. Kaya yung firing order niya, kakaiba, para siya tunog V4. Dito naman, meron tayong 2023 XADV 750. Isa sa pinaka-favorite kong scooter to kasi sobrang sarap nung ginamit namin ito sa Baler. Sobrang sarap ilong ride. Yung kulay niya, it's a special edition, white and black. Yan, it's a special edition color, combination of glossy white and glossy black. Meron na tong GV crash guard, gold runway na auxiliary light, napakalakas niyan guys, subok na subok na. Meron na rin tong RNG radiator guard. And kasama yan hanggang sa baba. So fresh na fresh din guys, meron ng RFID, north and south, niloadan pa namin yan, maraming load yan. Maganda rito guys, para siyang adventure bike, pero scooter siya. Kita nyo, naka-spoke wheels, na tubeless, rear niya, spoke wheels din. Naka-keyless na siya, press mo lang dito. Naka-TFT display na rin siya, and makita mo yung mileage dito, it's only 5,000 kilometers lang. Meron siyang parang paddle shift, dito yung plus, dito yung minus. So pwede mong i-override yung shifting kung ayaw mo nang naka-automatic. Dito naman tayo ngayon sa 2023 Kawasaki Dominar 400. So 400cc siya na single cylinder, meaning expressway legal. Pwede ka na mag-expressway dito. Ito isa sa pinaka-practical na big bike na mabibili mo ngayon at isa sa pinaka-mura. So, dahil nga single cylinder siya, magaan at napakatipid sa gas. And ito, this is the UG version 2. Pag sinabing UG, meron na siyang inverted front fork. Tapos pag version 2, kompleto na siya sa accessories. Meron na siyang crash guard. Ito, auxiliary light. Additional yan, nilagay na lang yan dyan. Pero meron na siyang hand guard. Meron na extended na visor pang touring. At napakaganda, napakalinaw niyan. Clear visor. Meron na ring RFID. LED na yung mga headlight niya. Tsaka tail light. Meron na rin siyang top box bracket. Kaya ready na siya sa top box. And this one, meron na rin siyang sec top box. So, kompleto na accessories na ito. Meron na ring tank grip, meron ng tank pad, meron ng cellphone holder. Kasama sa version 2, meron siyang kabitan rito ng gadget. And meron na siyang USB charger para sa cellphone. So wala ka nang ilalagay dito. Halos nandito na lahat ng kailangan mo. At ang malupit dito, yung mileage nito guys. Yung mileage nito ay 4,500 kilometers only. At fresh na fresh. Parang bago pa. Wala makikita ang gas-gas. Kawasaki Dominar 400. It's a UG version 1. Pag sinabing UG, again, inverted yung front fork niya. Pero ito yung version 1 na wala pa siyang extended visor and handguard at kung ano pa. Pero ito, meron naman tong crash guard. Fresh na fresh din to guys. Ang maganda naman dito sa UG version 1 na to, yung mileage niya guys, kita nyo naman. Hindi pa na break-in, it's only 700 kilometers lang. So ikaw na magtutuloy ng break-in ito. Meron na rin siyang metal skid plate or bash plate na protector sa ilalim. Dito naman sa version 1, plastic lang yung... Dito naman meron tayong special novelty bike dito. It's a 2022 Honda Super Cub 125 or C125. It's a 125cc pero 125 na pang mayaman. Kasi konti lang ang meron nito. It's a rare bike. Sa Pilipinas sa rare to. Keyless na siya. Makita niyo yung remote niya. May logo ng Honda Wings. Kagaya dito. So very high-end. Naka-keyless na. Check natin yung kanyang odometer. Grabe. 88 kilometers lang. Parang bago pa. LED na rin yung mga ilaw na ito. Ito yun naman yung forma niya. Pogi-pogi. Dito naman meron tayong brand new 2023 Honda Mang.
Nakita nyo, yung itsura niya mukha siyang mini scrambler. Poging-pogi oh. Naka parang off-road tires. Tapos yung exhaust niya, high mount. Yan. Parang siyang mini bike. Honda pa rin, high-end. Makita nyo, 0 odo lang to, kaya brand new talaga siya. Hindi pa nagamit to guys. Ayan, 0 kilometers. Digital display na siya. Makita nyo yung mga foot peg niya. Naka-plastic pa. And again, rare din sa Pilipinas tong Honda